Yun daw po mga nag-riot sa Maynila, ayon po dito sa Billionario News Channel, ay pinondohan umano ng isang dating politiko at isang abogado. So sino yung abogado mga kababayan na tinutukoy dyan? Kasi dalawa yung nakikita kong abogado na nagpasimuno. Actually, tatlo pa nga yan eh. Pero dalawa mga kababayan yung nakikita nating abogado na nagpasimuno ng kaguluhan dyan mga kababayan do sa mga nakamaskara, mga nakabonit ng item. So ngayon, pakinggan muna natin etong nakita nating balita galing po dito sa Billionario News Channel. I-play na po natin. Isang dating politiko at isang abogado ang nagpondo umano sa mga rioters sa Ayala Bridge at Mendiola sa Maynila kahapon. Iniimbestigahan na ng mga otoridad itong impormasyon ayon kay Manila Mayor Isko Moreno. Hindi rin daw palalagpasin ni Moreno ang ginawang paninira sa kanyang lungsod. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Wasak na labi ng isang motel, mga dinding at pintuang puno ng vandalism, at mga bubog at debris na nagkalat sa kalsada. Milyong pisong halaga ng public at private property na winasak ang sumalubong kay Mayor Isko Moreno matapos ang riot na nangyari sa Ayala Bridge at Mendiola nitong linggo. Banta ng alkalde, babayaran ng mga nahuling rioter ang gastos ng kanilang mga nasira. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. Ayon kay Yorme, may nag-assemble raw sa mga tumulong sa kanyang lungsod na tila baga walang takot na nakipambuno sa mga pulis. Kasi paano ba naman matatakot yung mga yan, mga kababayan? Isipin nyo paano matatakot yung mga yan kung funded nga at napangakuan na kapag ka na-aresto o nakulong, sasaluhin ng mga boss nila. Diba? Yan o. Dadaan yan. Dadaan. Mga dayo Taguig, nakita ko yung mga address Taguig, Pasay, Parañaque, Caloocan, Quezon City. May may nag-organize inaalam namin ngayon yung may mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese. May isa naman, lawyer. Ayan yung mga binabantayan namin ngayon. Sa kabila nito, papayagan pa rin daw. Sino kaya yung tinutukoy dito mga kababayan na abogado? Yan ba si Vic Rodriguez ba mga kababayan? Kasi may mga lumalabas din na balita na di umano mga kababayan si Glenn Chong. Si Attorney Glenn Chong ang isa sa talagang nanghikayat din sa mga kabataan para pumanggulo. Ayun kung titingnan nyo pa nga, ito yung litrato ni Glenn Chong Kasama yung mga nasa sa likod, yung mga bata na ng gulo. Diba? So bukod pa po dyan mga kababayan, kung titingnan nyo, ayan diba? Yan yung mga bata na nanggugulo. O sabi pa nga dito ni Glenn Chong mga kababayan sa kanyang post one day ago. Ayan lusob na. Maisog rallies marching towards Mendiola from Liwasang Bonifacio. Nasa likod nila kami. Ayan Diba nananawagan na lumusob. Etong si Atty. Glenn Chong. Abogado ka pa man din. Di ka nag-iisip. Yan. Yan yung mga batang ng gulo mga kababayan And the same time kung makikita nyo, yan po yung binilugan do sa likod ni yan diba? Si Glenn Chong yung isa sa nakikitang abogado mga kababayan na siguro tinutukoy ni Mayor Isko Moreno. Kasi sabi po dito, sino kaya yung tinutukoy ni Mayor Isko Moreno na sangkot sa likod ng kaguluhan kahapon gamit ang mga kabataan na mga minor de edad? Si Glenda Glenn Chong kaya? Bakit nagmando siya diya ng katagang lusob na? Meron pang kabataan na may marka sa kanyang suot na Chong Kids mga kababayan. Isang dating Chinese politician at lawyer daw. Dahu. Siya kaya yung tinutukoy ni Mayor Isko Moreno. Alamin ang mga sumusunod na kabanata at dapat itong maimbestigahan. Yan Glenn Chong.
headline ka na. Tuloy pa natin mga kababayan. Ng LGU ang mga magsasagawa ng protesta sa Maynila. Pero but they don't have the right to destroy properties, private and public. Kala ko ba gusto nyo ng gobyernong matino? Ba't yung sinira yung property ng gobyerno? Lampas 100 katawang kumpirmadong naaresto ng Manila Police District bunsod ng riot. Ang ibang menor de edad nasa kustodiya na ng Manila DSWD. Higit 100 ding bata ang nahuli ng mga otoridad sa Maynila dahil sa paglabag sa 10 p.m. to 4 a.m. curfew. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Ayan mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, isang dating politiko daw na abogado na may pagka-Chinese mga kababayan, yung possible na nasa likod na mga kaguluhang ito. So baka si Glenn Chu nga, yun tinutukoy dyan. Pero may nakita rin tayong balita mga kababayan na kung saan mga sabi dito, mga stalwart ng PDP laban at dating kongresista ng Maynila, mastermind sa riot. Ito i-play po natin. Ayon naman sa source ng Politico.com, 3 stalwarts ng PDP laban at isang dating Manila congressman ang mastermind umano ng riot. Kabilang daw dito si former Executive Secretary Vic Rodriguez at Attorney Ferdinand Topacio. Sabi ko sa inyo, mga 3 abogado pa nga yan na siyang spokesperson ng PDP laban sa impeachment trial ni VP Sara. Sangkot din umano sa riot ang pinuno ng NCR chapter ng partido na si dating Manila City Administrator Bernie Ang at si former Congressman Harry Angping. Yan, yung mga pangalan na binanggit. Oy, Vic Rodriguez, di ka ba nahihiya? Di ba kayo nahihiya? Masyado namang makabuaya yung ginagawa ninyo. Sinamantala ninyo yung dapat ay mapayapang rally. Biruin nyo, mga taga-PDP laban pala daw. Yung isa sa tinutukoy na promotor mga kababayan. Ito pong nangyari na kaguluhan. Kahapon dyan po sa Kamaynilaan at possible na nasa likod nung mga umatake na mga nakaitim, na mga nakabonet. Ibanda, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, sa kaya pinagkukukuha ng mga yan, ang pera na ginagamit nila dito. Siguro nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang daming naging pera ng mga ito. Especially, laki ng pondo ng PDP laban Kung totoo man mga kababayan, itong nasagap na balita ng Billionaire News Channel na sila yung nasa sa likod mga kababayan ng mga kaguluhang ito. Hindi ba nahihiya si Atty. Topacio? Grabe, nababanggit po yung pangalan ninyo dito na kayo po yung tinitingnan na mastermind o possible na mastermind. Isa sa mga mastermind na nasa sa likod nito mga kaguluhan at riot na nangyari kahapon dyan po sa Kamaynilaan. Diba sinamantala ninyo yung dapat ay mapayapang rally. Dapat tablang kayo ng hiya. Masyado po makakapal ang mga pagmamukha po ninyo. Masintabi po. Diba? Kasi kayo po yung napapangalanan dito At alam niyo yung isa pang pinakamatindi dito, yung isang nagrarally mga kababayan, alam ko naman, mahuhulaan nyo kung sino yung nasa sa likod nito Diba? Alam ko naman, mga kababayan, mahuhulaan ninyo kung sino yung possible na nasa sa likod po nito. Kasi diba may mga kumakalat na litrato mga kababayan. Wait lang Yan. May mga kumakalat kasi na litrato mga kababayan anong isang araw pa, pagpargay natin nung isang araw pa, na di umano kasama ni Ka Eric yung isang kilalang dating politiko. Diba? Kasama ni Ka Eric, mga kababayan, ni Ka Eric Celis, yung isang kilalang dating politiko. Hulaan nyo na lang kung sino yon. So alam nyo na kung sino mga kababayan ang possible na nasa likod po nito. Ay, ito, pakinggan natin yung sinasabi niya. We are calling for the immediate resignation of Mr. Marcos. Sapagkat ang lahat ng problema sa korupsyon, ang panunumbalik ng plunder, yung systematic and institutional plunder, ang pasimuno ni Marcos, ang kanyang conspiracy with Martin Romualdez, ang kanyang pagpirma ng mga budget na puno ng mga insertions and program. For the last 3 years, hindi ka pwedeng hugas kamay. Ang mga korupsyon at pandarambong ay nagkaroon po ng daloy. Ito yung rally nila kahapon na kung saan ang pinananawagan po nila dito magbitiw po sa pwesto. Ito pong si PBBM. Ngayon may mga kumakalat kasi na picture mga kababayan
nakasama po itong si Ka Eric Celis at yung isa pa mga kababayan na dating kongresista ata, kasama nitong dating gobernador. Alam ko naman, nakilala ninyo kung sino yung tinutukoy po natin mga kababayan na posible na nag-fund din nito pong rally na ito. Ano po kasi mga kababayan, after po niyang rally na yan, nakasama po ni Ka Eric Celis etong si Ninong. Dahil may unprogram, dahil may insertion, dahil pinirmahan ng budget. For the last 3 years, Marcos allowed that the illegal restoration of pork barrel. Saka isipin nyo mga kababayan na ito, take note. Take note ha, kung hindi nakita ni Tito Sen yung mga insertion ng panahon ni dating Pangulong Duterte, wala namang kalam-alam si Digong noon. Hindi pinapakailman ni Digong yung insertion ng mga kongresista. Ano po, wala siyang ibibito sana kung hindi nasilip ni Tito Sen. Kaso nga lang ang problema, nasilip po ni Tito Sen yun. Ngayon sa panahon naman po kasi ni PBBM, unang-una, bukod sa siniyasat po yan ng presidente, tiwala ang presidente na gagamitin sa tama yung pera ng taong bayan. In the same time, nagtiwala din mga kababayan ng presidente doon sa sinasabi na power of the purse ng Kamara de Representantes at saka po nitong Senado. So ngayon kung titingnan nyo, sino ba ang nakinabang ng mga insertion? Diba, dapat sa totoo lang, kung meron mang dapat pagbitawin sa pwesto ang taong bayan, yon ay yung mga politikong unang-una na pinag-uusapan ngayon. Yung mga politikong hindi maipaliwanag kung saan napunta yung mga in-insert nila na pera ng taong bayan. Na di umano ay dadalhin nila sa mga proyekto ng gobyerno na hindi naman alam kung saan proyekto dinala. So dapat, yan po ang tinatanong at inuusig ng mamamayang Pilipino. So bakit ang presidente ang pagre-resign ninyo? Bakit ang presidente ang pabababain nyo sa pwesto? Maliwanag ka na si PBBM ang nagsiwalat ng lahat ng anomalya na nangyayari dito po sa ating gobyerno. Diba? Ituloy pa natin. At iba pang mga maanomaliyang, mga akap, tupad, AX, convertible to cash, everything became institutional and systematic. Kaya saka nakakapagtaka dito, si Romualdez lang binabanatan niya Nasa naman si Chis Escudero? Laki-laki nung insertion niya. 142 billion pesos. Bakit di nyo tinitira yon? Bakit hindi mo pinupunteriya din? At tinitira yung si Pantaleon Alvarez na isiniwalat ng anak yung biglaang pagyaman na wala namang negosyo. Diba sa panahon ng amo mong si Digong? Si Digonggong. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, konti na nga lang, tatanungin ko si Ka Eric Celis kung magkano ba. Ka Eric Celis, magkano ba? Magkano ba ang inabot sa'yo ni Ninong? Tanong lang naman. Araw na ito ang panawagan ng taong bayan kay Marcos. Resign! Otherwise, lulubha at lulubog ang buong bansa. At tuloy-tuloy na magprotesta ang taong bayan. And this is still a reiteration call. The armed forces of the Philippines should exercise their mandate as a conscience and moral arbiter. They should tell Marcos, your government is the real cause. Bakit nagkawatak-watak ang mga Pilipino? Bakit nagkaroon ng malawakang kaguluhang politika at nalulugmok ang buong bayan? It's because of the Marcos leadership. Saka tandaan nyo mga kababayan maliwanag naman yung sinabi din ni Tito Sen na nung panahon daw ni dating Pangulong Duterte, mas talamak daw po ang korupsyon. Lalo na sa issue ng flood control. Kasi biruin nyo pamula 2016 hanggang 2022, dun daw mga kababayan, mas nanamasa ang mga politician sa mga flood control. Buti na nga lang sa panahon ni PBBM, nalaman agad ng taong bayan na may ganyan palang klase ng kitaan patungkol po sa mga flood control at iba't ibang proyekto ng ating gobyerno. So dapat talaga mga kababayan, sa totoo lang, kung meron man dapat singilin ang taong bayan, dapat unang-una yung dating administrasyon. Pangalawa mga kababayan, yung mga pinuno ng insertion na naganap mga kababayan sa mga budget ng gobyerno kada taon. Sa budget ng bansa kada taon. Dapat yan yung hinahabol ng taong bayan. Bakit na nakakapagtaka dito yung mga DD-shit? Bakit si PBBM ang pinupunteriya nyo? Maliwanag nga na si Presidente ang naging dahilan kung bakit nasiwalat yung anomalyang nangyari sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte na nadala lang sa gobyerno ni PBBM. Kasi nga yung iba na mga nanguna
mga nagpasimuno ng mga insertion na ganyan, ginagawa na pala yan sa panahon ni Digong. Diba mga kababayan, buti na nga lang nalaman ng taong bayan ngayon o dilugi ngayon yung mga politician, hindi na sila makakaulit pa. Diba, ituloy pa natin. At yan ang dahilan kung bakit ang aming panawagan, mastermind si Marcos. Mastermind daw. And we will not allow that Marcos will continue na mag-playing innocent without accountability. At kaya kami ay kikilos after nito, tuloy-tuloy pa rin kami na magkilos. Grabe yung ano, no? Grabe talaga yung nagagawa ng pera. Biruin nyo, ha? After ng mga pagkikita nila, nagsasalita na ulit si Ka Eric Celis. Yan, tanong, magkano ba ang inubot sa'yo ni Ninong? Magkano ba naging bigayan dyan? Bakit masyado kayong atat na atat at parang iisa yung tono ninyo na patalsikin si PBBM? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ano ba yung sinasabi ni Ninong? Ni Ninong Sabit. Ano ba yung sinasabi ni Ninong Sabit? Dapat daw patalsikin na si PBBM at dapat ang manguna yung mga kabataan daw. Huwag daw pumasok hanggat nakaupo pa itong si PBBM, mga kababayan. So ngayon, ito naman sinasabi nung kanyang mga nakausap at miniting nitong si Ninong Sabit na itong si Ka Eric Celis, ganun din ang panawagan at tono. Patalsikin si PBBM at palabasin na mastermind sa nangyayaring korupsyon dito sa Pilipinas. Maliwanag nga na presidente ang nagsiwalat niyan. Anyway, mga kababayan, kung titingnan nyo, halos iisa lang yung tono ni Ninong Sabit at saka mga kababayan, nito pong si Ka Eric Celis. Sa bagay, nag-meeting nga sila bago maganap yung mga rally na yan. So possible na alam nyo na mga kababayan kung sino yung mga nasa sa likod nitong mga nangyari na mga rally, mga kababayan, at yung mga panawagan na panggugulo. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung sino po, mga kababayan, kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dito